Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Ating pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang One Night Stand with a Young Man Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 13. Ayon sa mga test na ginawa namin 2 araw na ang nakakaraan, ang iyong ina ay pisikal, emosyonal at mental na matatag upang makauwi sa loob ng 2 linggo. Binawasan namin ang kanyang dosis sa pinakamaliit kaya kailangan naming obserbahan kung paano siya tumugon sa mga ito sa loob ng ilang linggo, at kung ito ay isang positibong pagbabago, sasama siya sa iyo. Si Dr. Maxwell Norman ay nasa kaso ng aking ina at ina-update ako mula nang malaman ko ang tungkol sa kanya. Isang nanginginig na hininga ang pinakawalan ng tito ko na si Jason. Napatingin ako sa kanya at nakita kong may malaking ngiti sa labi. Matagal ko na siyang huling nakita, and to say I miss my Uncle JJ is an understatement. Ilang taon ko nang hinihintay ang usapang ito. Bumubuti na ang kapatid ko. Thanks to you, Bella. Umiti ako sa kanya at hinawakan ang mga kamay niya sa kamay ko. Siya ay hindi kailanman sinadya upang maging dito, sabi ko sa mahinang boses habang naluluha. Pregnancy hormones. O baka naman kasi ngayon ko lang na-realize na katabi ko si mommy na walang limitasyon, nandyan siya kapag ipanganak na ang anak ko. Bibisitahin ko ang aking ina kasama si JJ sa loob ng halos 3 oras at uuwi. Ang pagiging 6 na buwang buntis ay nauubos ang aking energy sa mabilis na bilis. Sumakay ako sa kotse ko at pumunta kay Harry. Wala akong makitang tao sa bahay at dumiretso ako sa kusina at naghanap ng makakain. Feeling ko mataba ako pero wala akong pakialam. Hindi man lang ngayon. Wala akong impress kaya makakain ako hanggat gusto ko. Ang ibig kong sabihin ay normal na magdagdag ng kaunting timbang kapag buntis, ngunit maaari akong palaging mag-gym pagkatapos ng kapanganakan. Minsan hinihiling ko na nandito si Gabriel at kunwari galit ako sa kanya sa pagtawag niya ng taba. Kailangan ko na talagang itigil ang pagbabasa ng mga nobelang ito. Isang katok sa pinto ang nagpabalik sa akin sa realidad. Nilagay ko sa counter ang yogurt na kakahanap ko pa lang at tumungo sa pinto. Walang iniisip na binuksan ko ang pinto at humarap kay Bianca. Ano ngayon? Bianca, mukha siyang perpekto gaya ng dati. Yung maitim niyang buhok parang kagagaling lang sa salon. Napakakinas at malambot nito. Nakasuot siya ng white blouse, black pencil skirt at black and white blazer. Hindi ako tumitingin sa paa niya since mapapansin niya na sinusuri ko ang outfit niya and I don't want any comment from her. I bet naka-white heels siya. Itatanong ko to minsan at wag mong isipin na magsinungaling sa akin. Siya ay may hawak na mapanganib na sulyap na sinadya upang takutin ng sinuman pero hindi ako umiiwas sa kanya. Tungkol ba ito sa sanggol? Sana hindi. Kung ito nga ay nangangahulugan na ang Italian Mafia ay kasangkot dito dahil ang prinsesa ay engaged kay Gabriel. Hey! Narinig ko si Bianca. Bakit ako nag-zone out ng marami? Tanungin mo, sarkastikong sabi ko sa kanya na may pekeng inosenteng ngiti, at inilibot niya ang kanyang mga mata. Nasaan siya? Sino? Oh. At nagsimula na akong tumawa. At sino ang siya? Nagpa siya akong guluhin siya. Ang fiancé ko, si Gabriel, nagngangalit si Bianca sa frustration. Maling lugar ang tinitingnan mo. Sabi ko in a flip phone. Ang kanyang pangalan ay nagpagalit sa akin. Ang halik niya a month ago bago ko papirmahin ang buhay ko sa mafia ay nasa isip ko pa rin. Masaya ako na hinalikan niya ako. Kahit engaged na siya,
I never regret it. Napakaikli lang nito pero ang pinakamatamis na halik na naranasan ko at hindi ko naalintana na maulit yon. The forbidden fruit tastes the sweetest. Bumuntong hininga ako. Kailangan na lang niyang bumalik kay Bianca. Sinubukan kong isarado ang pinto pero itinapat ni Bianca ang isang paa para pigilan iyon. Tingnan mo yon, white stiletto. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Sabi niya sa nagbabantang boses. Wala dito ang fiancé mo Bianca. Hanapin mo siya sa ibang lugar o tatawagan ko ang mga pulis. Nagsisimula akong makaramdam ng pagkabigo at gusto kong umihi. Napapikit lang siya at bago siya lumingon ay tiningnan niya ang tiyan ko kaya gumalaw ang kamay ko dito. Umisi siya. Ang daming senaryo ang pumasok sa isip ko at agad kong sinarado ang pinto. Pumikit ako at huminga ng malalim habang nakasandal sa pinto. Iminulat ko ang mga mata ko makalipas ang 2 segundo at doon ko lang napansin ang isinisigaw ni Bianca. Nawala si Gabriel. Dapat ko ba siyang hanapin? Tanong ko sa sarili ko habang pabalik sa aking yogurt. Baka masaktan siya. Hindi ko problema. Pero paano kung nakidnap siya? O mas malala pa, pinatay? Hindi. Huwag kang ganyan Isabela. Siguro mga ilang oras lang siya umalis at si Bianca naman ay exaggerated lang. Ang kanyang isang malaking tao, isang mafia lord. Kaya niyang alagaan ang sarili niya. Bakit may pakialam pa ako? Inubos ko ang aking yogurt at ipinagpatuloy ang pagbabasa ng aking nobela. Nakarinig ako ng isa pang katok makalipas ang 1 oras. Hindi ko na-gets yun. Tiningnan ko ang oras. 3:00. Saan nagpunta sina Harry at Amelia? Hindi ko pinansin pero narinig ko ulit ang katok. Nagpa siya akong sumilip ngunit natalo ako ng aking telepono sa isang text message mula kay Gabriel. Kailangan nating mag-usap. Sumama ka kay Joy, isang message mula kay Gabriel. Hindi ako nagre-reply. Ano bang meron sa lalaking ito? Hinahanap siya ng fiancé niya at gusto niya akong makita. Nagpa siya akong hindi pumunta. Pumunta ako sa pinto tapos sumilip. Nakita kong matiyagang nakatayo si Joy. Sabihin mo sa kanya na hindi maganda ang pakiramdam ko. Kailangan kong magpahinga, sabi ko kay Joy pagkabukas ng pinto at paglabas ng ulo ko. Napataas naman ng kilay si Joy sa saya. Masasabi mong nagsisinungaling ako diba? Tumango siya saka nagpakawala ng maikling tawa. Malamang, sabi niya importante daw magkita kayong dalawa. Ipinaalala sa akin ni Joy si Neville Longbottom mula sa Harry Potter na kasutlang at mukhang mas matanda. Siya kaya, magkamukha sila. May humihimas sa lalamunan niya ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Ano bang problema kung madalas akong nag-zone out lately? Pasensya na po, pero ayoko talaga siyang makita. Nagring agad ang phone ko pagkasabi ko nito. Gabriel, it's either sumama ka sa kanya ng kusa o sa pamamagitan ng puwersa. Binaba niya ang tawag at napatulala akong napatingin sa phone. Stupid, egoistic, and controlling men. Ayoko sa kanila, sabi ko sabay gigil ng ngipin. Pumasok ako sa bahay at kinuha ang sapatos ko at sinundan ng isang amused na si Joey. Sa pagkakataong ito dadalhin ako ni Joey sa isang Italian hotel sa labas ng bayan. Hotel Jumanji. Bakit niya ako dadalhin sa isang Italian hotel? Bumaba ng sasakyan si Joey at sinundan ko siya sa elevator. Pinindot niya ang pinakataas na palapag at tahimik kaming sumakay. Sumama sa amin ang isang mag-asawang nagsasalita ng Italiano nang makarating kami sa ikalawang palapag ngunit lumabas pagkatapos ng ilang palapag na mas mataas. Tinitingnan ko ang aking mga kuko at napagtanto kung kailangan kong gawin ang mga ito. Huminto ang elevator at lumabas si Joey at sinundan ko siya sa isang pinto na nakasulat sa PH3. Binuksan niya ang pinto gamit ang isang susi at pinayagan akong makapasok muna bago gawin yun ngunit hindi ito isinara. Joy, masaya akong makita kang muli na may bisita, boses ni Gabriel ang nanggaling sa isang sulok. Paglingon ko ay nakita ko siya sa counter ng isang minibar. Napakalaki ng lugar na ito. Isang penthouse.
Ang lahat ay tila maayos at nasa itim, puti o kulay abo. Napakaganda ng lugar. Pero anong ginagawa ni Gabriel dito? Nagdahilan si Joey at umalis pagkatapos isarado ang pinto. Mahigpit kong hinawakan ang phone ko at tumungo kay Gabriel. Nababaliw na ang fiancé mo sa paghahanap sayo. Nakangiting sabi ko. Isang mapanuksong ngiti. Bakit ka magtatago sa mahal mo? Umikot si Gabriel at sinenyasan akong umupo sa tabi niya. Kumuha ako ng upuan sa pinakamalayo sa kanya at ngumisi siya. Juice, tubig, anything. Sabi ni Gabriel habang nakatayo at tumungo sa ref. Tubig, kumuha siya ng bote at baso at inabot sa akin. So, kumusta ka nitong nakaraang buwan? Panunuy ako. As if naman may pakialam siya. Bakit mo ako inimbitahan dito? Iniisip ko yung tanong ko. No, bakit mo ako pinilit dito? Sa isang Italian hotel upang maging tumpak. Binigyan kita ng option. At kusa kang pumili. Magandang pagpipilian. Inilibot ko ang paningin ko. Napagtanto kong malapit nang bumalik si Gabriel sa mapaglarong Gabriel. Pero siguro dahil may kailangan siya sa akin. Nakaupo akong alerto. At narinig mo na ba ang kasabihang, living right under your nose? Nagkibit balikat siya at umupo sa tabi ko. Cut the crap Mr. Mondragon, kailangan ko nang umalis. Tumaas ang isang kilay ni Gabriel. Balik tayo sa formalidad ngayon, right Miss Alvarez? Seryosong mukha ang ipinakita ko sa kanya at hindi sumagot. Napabuntong hininga siya. Ano ang alam mo tungkol kay Amelia Russo? Amelia Russo? Sino si Amelia Russo? Tanong ko kay Gabriel kahit nag-expect na ang isip ko ng worst. Hindi pwedeng siya yon. Si Amelia ay Canadian at siya si Amelia Martin. May tiwala si Harry sa kanya. Kilala na nila ang isa't isa bago ko pa nakilala si Gabriel. Bakit ko ba pinipilit ang sarili ko kapag hindi siya? Si Amelia Russo ang pangalawang anak ni Marco. Kapatid ni Bianca. Nakatingin ng diretso si Gabriel sa mga mata ko. Nakahinga ako ng maluwag. Saglit na muntik mo na akong makuha. Bakit niya ako tatanungin kung ano ang alam ko tungkol sa isang taong hindi ko pa nakikilala o alam man lang na nag-exist? Hindi ko alam na may kapatid pala si Bianca. Tumayo si Gabriel mula sa stool at tumungo sa sala at pumili ng asul na file mula sa mesa. Bumalik siya at diretsyong tumayo sa harapan ko at binuksan ang file at iniabot ito sa akin. Inilagay ko ito sa counter, at mausisa kung binasa ang impormasyon. Name Amelia Rose Russo Martin. Age 22 years old. Status widow. Spouse Jacob Martin dead. Blood GB positive. Kinuha ko ang impormasyon at nagtataka kung bakit ibinigay sa akin ito ni Gabriel. Napakaraming impormasyon nito. Lahat ng detalye tungkol sa kanya. Nakikita ko pa nga ang allergic reactions niya, pag-usapan ang coincidence. Teka, Amelia Rose Russo Martin. Si Amelia ay may namatay na asawa. Napatingin ako sa litratong nakadikit sa ibaba. Tuwid na itim na buhok. Napakaganda niya. Napatingin ako sa mukha niya at hinahabol ko ang hininga ko. Hindi pwede. Kung ang girlfriend ni Harry ay may itim na buhok ay tiyak na magiging ganito siya. Pero hindi pwede. The more I look at her the more magkamukha pero at the same time magkaiba sila. Itong si Amelia ay may kaparehong shade ng asul na mga mata ni Bianca habang ang kasintahan ni Harry ay may berdeng mga mata. Palaging mapaglaro ang mukha niya at hindi nawawala ang ngiti nito. Itong si Amelia na ito ang tipong laging seryoso. Nagsuot siya ng hindi gulo sa akin sa loobin. Napatingin ako kay Gabriel at nakita kong nakatitig siya sa akin. Sinusubukang pag-aralan ang aking mukha. Ano ito? Tanong ko sa kanya. Sa mga pictures ko lang siya nakita. Nakatira siya sa Canada kasama ang kanyang ina kaya hindi siya pinag-usapan ng mga tao. Lumipat si Gabriel sa tabi ko at tinitigan ang picture. Noong araw na iyon sa ospital, parang pamilyar siya pero hindi ko matukoy kung saan ko nakita dito. Last week narinig ko si Mateo na kausap si Bianca tungkol sa sister niya, at nang magdesisyon akong i-research ang sister niya, nakita ko ito.
Amelia Rose Russo Martin. Tinitigan ko ang larawan habang sinusubukan kong tunawin ang lahat. Sinong mag-aakala? Alam ba ni Harry? For the first time hindi ko alam kung dapat ko ba siyang pagkatiwalaan. Anong dapat kong gawin? Napalingon ako kay Gabriel. Huwag magtiwala kahit kanino, sabi ni Gabriel pagkaraan ng ilang sandali. Tumango ako. Pinlano ko na yon. Hindi ito alam ni Harry. Sabi ko, lagi siyang nandyan para sa akin. Palaging pinoprotektahan ako. Siya ang naging rock ko sa lahat ng oras. Hindi mo alam yon, sabi ni Gabriel sa mahinang boses. Gusto kong makipagtalo pero ayoko. Napakalaking suntok ng impormasyon ni Amelia. Gulat na gulat pa rin ako. So gusto mong kumuha ako ng impormasyon mula sa kanya? Hindi ko intensyon na ilagay ka sa panganib, Isay. Pero nagawa mo na. Pinapirma mo ako sa mga papel na yon. Hindi ko talaga ginustong mangyari ang ganito, Isay. Halos nagmamakaawa na sabi ni Gabriel. Huwag mo akong tawaging ganyan. Iniwan mo ako noong kailangan kita. Pinuntahan mo yung babae pagkatapos niya akong itulak at muntik na akong mawala ng baby. Tumataas ang boses ko sa bawat salita ngunit nababasag sa dulo. Akin din ang baby na yan at lahat ng ginawa ko ay para protektahan kayong dalawa. Hindi ko hiningi ang proteksyon mo, Gabriel. Magagawa namin ng maayos kung wala ka. Ayaw ko sa excuse na yan. Hindi mo ba nakikita? Sa tuwing katabi mo ako nasasaktan ka. Na-o-ospital ka. Malamig ang boses niya. Then that's too bad. Siguro hindi ko akalain na gumising ako sa ospital kasama ka doon. Hindi ba niya nakikitang gusto ko talaga siya at gusto ko talaga itong gumana hanggang sa bumalik na lang siya kay Bianca. Naramdaman kong sinaksak ako sa likod. Hindi ko kayang saktan ka. Yung baby, ang sanggol na ito ay palaging tungkol sa aking baby. Muntik ko nang makalimutan si baby ang plano mo simula pa lang. Sigaw ko. Pumunta ako sa pinto pero hinawakan ni Gabriel yung kamay ko. Hayaan mo, dumura ako. Binitawan niya agad ang kamay ko at lumabas na ako ng penthouse at hotel na yon. Nakita ako ni Joey at pilit akong pinipigilan pero mabilis akong naglakad dala ang buntis kong katawan at pumara ng taxi. Pinahinto ni Gabriel ang taxi at sinubukan akong kausapin pero hindi ko man lang siya nilingon. Binibigyan niya ang driver ng malaking halaga na bill. Dalhin siya saan man niya gustong pumunta at keep the change. Noon ko naalala na wala akong pera pero galit na galit ako para mapahiya. Siya ang may gawa nito, kaya dapat siya ang magbayad. Sabi ko sa sarili ko. Gusto kong mag-drive ng mahabang biyahe at maubos lahat ng pera pero pagod na pagod ako. Naisipan kong puntahan si Mommy pero ayoko siyang makita kapag malungkot ako. Magagalit siya at iyon ang huling bagay na ayaw ko para sa kanya. Ang tanging ibang lugar na mapupuntahan ay sa bahay ni Harry. Nasaan si Amelia? Gosh. Hindi ko alam na kailangan kong magkaroon ng buhay hanggang ngayon. Huminto ang sasakyan sa tapat ng bahay. Nakita ko ang kotse ni Harry. I want to be alone but at the same time, gusto ko yakapin niya ako gaya ng dati. Hey Bella, narinig ko ang boses ni Amelia. Pilit ko talagang ngumiti pabalik. Mahirap na araw ha, natutuwang sabi niya. Oo, pansin kong malamig ang boses ko. Pagod na pagod lang ako. Kailangan kong magpahinga. Nagpanggap akong ngumiti. You look like shit. Saan ka nanggaling? Doon ko napagtanto kung paano niya ito tinatanong tuwing umuwi ako o sa umaga kapag nagtatanong siya tungkol sa my plans for the day. Ngumisi ako. Sa labas, tumalikod ako at tumungo sa kwarto ko. Kailangan kong malaman kung may kinalaman si Harry dito. At dito na po, nagtatapos ang part 13 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV at Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.